niyo po kaming tuklasin kung paano nga ba magiging matagumpay sa larangang puno ng hamon at oportunidad ang pagiging abogado. Panoorin po natin ito. Ito ang mga tagpo sa labas ng Korte Suprema, opisina at tahanan sa tuwing ilalabas ang resulta ng bar examinations. Isa ka ba sa mga nangangarap na maging abogado? Gaano nga ba kahirap mag-aral ng abogasya sa Pilipinas? Gaano katagal? Gaano kamahal? Ayon sa article na inilabas ng isang international education and legal blog, ang Philippine Bar Examinations ang pang-apat sa pinakamahirap na bar exams sa buong mundo. Ang pinakamababang passing rate nito sa bansa ay naitala noong 1999 na mayroong 16.59%. Samantala, noong 1954 pa nai-record ang highest passing rate na 75.17%. Bukod sa pagiging mahirap nito, financially challenging na maituturing ang pag-aaral ng abogasya. Maliban kasi sa 4 na taon sa kolehiyo, kailangan mag-aral ng 4 hanggang 5 pang taon sa law school. Sa bagong kurikulum na inilabas ng Legal Education Board, kailangan tapusin ng isang law student ang minimum of 135 units. Tinatayang nga abot sa 50,000 hanggang 130,000 pesos ang tuition kada semestre sa private universities. Bukod pa rito ang allowance at mga libro na kailangan sa pag-aaral. Matapos iyon, kailangan maipasa ang bar exams. Tumatagal lang hanggang 3 araw ang pagsusulit na ito na nananatiling digitized at regionalized. Ilan sa bar subjects ang political law, public and international laws, commercial and taxation laws, civil law, criminal law at iba pa. Kailangan ng 75% general average bago pumasa sa naturang exam. Hindi rin dapat bababa sa 50% ang score sa lahat ng bar exams. Ayon sa Rule 128 ng Rules of Court, ang isang bar candidate ay may 3 pagkakataon lamang para pumasa sa bar. Kapag bumagsak si 3 beses, maaari pa rin mag-exam, ngunit kailangan na muling mag-enroll para sa review subjects. Totoong hindi biro ang maging isang abogado. Bukod sa pagod, oras at pera na hinihingi nito, mahalagang dapat alam mo ang iyong dahilan kung bakit mo napiling tahakin ang propesyong ito. Maliban sa titulong maidadagdag sa iyong pangalan, kaakibat nito ang responsibilidad na mapanatili ang kapangyarihan ng batas at hustisya. Walang bar examination po ay isa sa pinakamahalagang yugto para sa mga nais na maging ganap na abogado sa Pilipinas. At isa rin po ito sa pinakamahirap na pagsusulit na nangangailangan po ng malalim na kaalaman at matinding dedikasyon. At sa pagpapatuloy nga ng bar exam ngayon taon upang bigyan po tayo ng mahalagang tips kung paano nga ba pumasa dito, ay makakapanayan po natin ang 2 magagaling na abogado at law professors na si Attorney Diane Lim at Attorney Rowel Ilagan. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Uy, nabanggit mo yung mga magagaling Well, in fact, nung kanilang law school days pa lang, si Attorney Rowel graduated top 2 of his batch sa San Beda sa tutorian. Si Attorney Diane naman ay first honorable mention top 3. So ito yung talagang mga magagaling sa recitation sa law school. Kasi sabi nila, the preparation for the bar actually start daw sa first day pa lang na ngayon yung pag-aaral ng law. So Attorney Rowel, I wanna know, ano yung mga ginawa mo nung ikaw ay nag-aaral pa lamang sa San Beda na nakatulong talaga sa bar preparations? Yeah, definitely. The bar review starts not during the bar review season, but definitely it will start on your day 1 in law school. So ako, instead of focusing on memorizing the legal provisions, I focus on understanding and grasping the essence of the law. So every time may mga provisions, tingin ko, bakit ganito yung batas? I always go back to the spirit and the reason behind the law. Lagi kong tatanungin, ganito yung batas, ano yung reason behind it? Kasi if we focus on memorizing legal provisions, we have to understand we have a short-term memory. Pag na-memory sa atin ngayon, the following day makakalimutan natin. Pero maalala natin yung batas kung alam natin kung ano yung reason kung bakit may ganito yung batas. So I focus on that. So dinala ko yun hanggang bar exam and even in practice. Okay, So so by find heart- the wisdom in the law, no? Alam mo, naiintindihan niya yung batas. Hindi lang basta memorization. Attorney Lim, ikaw. Ako kasi, in addition sa sinabi ni Attorney Rowel, no, I have 3 things to live by during my law school days. First is prayer. Naniwala ako kasi na parang dapat specific yung prayer mo para ibigay sa'yo ni Lord. So every day ang prayer ko noon is to pass law school, my law school subjects on first take. Second,
sabi ko, since I'm a working student, I have to study. So every time na may free time ako, masisingit ko, mag-aaral ako. And lastly, good deeds. Siyempre, kung anong tinanim mo, siya aanihin. So, tulong ka lang, maliban sa masarap yung sa pakiramdam yung tumulong, 'di ba? So babalik din siya sa iyo. So yun, pay it forward sa law school. Kayo ba yung mga kaibigan mo kapag ka meron kayong kunwari kainan, may dala kayong mga kodal? Ganun ba? Kasi di ba minsan pagka may mga barkada get together, may mga dala. Totoo yun, totoo. Oo, no, orang kahit na may family occasion, nag-aaral, ano? Well, kwentuhan nyo naman kami sa inyong bar exam experience. Noong mga panahon ba na napapalapit na yung bar exam, hindi na kayo makausap, talagang kulang na sa tulog, lagi kayo nasa simbahan. Ano bang experience ninyo? Library. Attorney? Ako, it's always been my principle to strike a good balance, okay? Between studying hard and also having a good life. So kahit nung bar exam review ko, I make sure na I also enjoy life. Kasi for me, very important pag barista ka, you should have a good mental well-being. Okay? Kasi your ability to comprehend and understand yung binabasa mo heavily relies on your mental disposition. Kung feeling mo pagod na pagod ka, burn out ka, it will affect your performance. Instead of reading the material, for example, for 1 hour, dahil pagod ka na, negative yung tingin mo sa buhay, 2 hours mo babasahin yun. So important na sa akin na magkakaroon ako ng self-care. After kung makapag-workout or makapag-gym, mas madali sa akin maintindihan yung binabasa. Kasi yun yung ginawa ko. And naging effective yun sa akin. And that is also, I think, dapat yung gawin ng mga magbabar exam. Kasi yung mga tao, iniisip nila, okay, magnunod ako ng movie, 1 hour mawawala sa akin, 100 pages hindi ko mababasa. Pero hindi nila naiisip na importante, maganda yung disposition mo, you feel good about yourself. So mas maganda yung performance mo in studying the material. Para ready sila mentally. Totoo. So balance pa rin dapat talaga yung life. Nasisingit pa ang gym at workout during bar review. Okay, ikaw naman, Attorney Attorney, Dave. how was your experience sa bar? Sa akin, kasi nga, tama yun dapat nasa right headspace ka. I remember nung nagre-review ako, nasabihan pa ako ni Dean Ted, incumbent past president, nakakasalubong niya pa ako sa mall. Sabi niya, kung malakas ng loob mo mag-mall. Sabi ko, quick dinner lang din. Kasi syempre, you have to have a break in between studying. So, yun yung kailangan mo para at least fresh uli yung mind mo to read, to review, gano'n. Pero madagdag ko lang, ginagawa nyo ba to on your own or iba rin yung may suporta ng inyong mga family and close friends? Definitely kailangan mo yung support, yung yung support group mo. Yung kasi kailangan mo iba yung experience mo na nandun sila. For example, hinatid ka during the bar exam. Syempre mas confident ka. Kailangan mo yung pagmamahal, support, lahat from them. Kailangan yun I talaga. agree with that. So you have to have a strong support group na sasabi sa'yo na that you are not alone in this journey. Kasi sobrang nakakapagod mag-review. So dapat una, pumili ka ng mga kaibigan who will motivate you. Okay? Kasi pag yung surrounded ka ng mga negative people, meaning lahat kayo, hindi ko na kaya, magde-defer ako next year na ako magbabar, hindi this year. So sabay-sabay kayong babagsak. So dapat pipiliin mo yung support group mo. Someone who will also motivate you to pursue your dream. Tama, no? Kasi pag kino-cover natin yung mga, pag lumabas na yung results ng bar exam, Nagsasalubong. nag-iiyakan yung mga family and friends, di ba? Parang kasama mo rin sila doon sa hirap. Alright, I wanna know, may mga common mistakes ba na dapat iwasan ng mga examinees, Attorney Roel? There are a lot. Okay? Kasi unang-una, lalo na ngayon, pag bar exam, madami examiners for each subject. So, ang unang isipin ng mga examinees, sino yung bar examiner? Hahanapin nila lahat ng mga materials ng certain professor. Ang dami-dami ng materials. Okay? Yung original materials mo, hindi mo na kayang matapos. Dadagdagan mo pa ng additional materials. That will be the cause of additional stress to you. Lalo kang hindi makaka-focus. So, ang suggestion ko, focus on the materials that you use during law school. Balikan mo yon, and then focus on the subjects na mahina ka. Kasi ang bar exam really is about foundation. Kung maganda yung foundation mo sa law school, then mas magiging madali yung bar exam for you. How about the Attorney Yun, Dave? I agree kasi readily available yung mga materials. So, madalas yan, while in the middle of reading a material, maglalabas yung professor na yun, gagawin nila, papalit sila. So, ending, wala silang matapos na materials. Which will not be helpful kasi better na matapos mo yung syllabus, bar syllabus,
kaysa sa wala kalahati lang na aral mo, so kulang yung baon mo. Pero again, foundation yun eh. Your review starts on the first day of your law school. Okay. May mga go-to food ba kayo nung bar review na O nakakatulong puro sa kape. pag-aaral? Kasi usually nasa yung Starbucks o yung ibang mga coffee shop punong-puno ng Oo, nga, doon mga nagre-review nag-aaral. eh. Oo, may ganun ba? May mga pampagana ba ng pag-aaral? May mga ganun ba kayong Coffee and Kinakain. sweets. Coffee Para and magising din. sweets. Oo. While Same. reviewing. Same. I Okay. spend half my day kasi at home. So, ang gagawin ko, para part na rin ng routine, magre-relax ka, magtitimpla akong kape. So, Okay. ayan. So last day ng bar exam ng Marvelous Bar on Sunday, any final tips sa mga magte-take ng Yan. bar at message na rin sa kanila? To all the bar examinees, you are near the finish line, okay? And this is the last week and probably the most challenging week for you, okay? And if things will get difficult, sinasabi nga nila, you always go back to your big why, okay? Ibig sabihin, you always go back to the reason and your motivation for taking up law, okay? So ito yung pangahawakan mo and dadalhin mo in this bar exam journey. Ayun. And also, of course, as mentioned earlier, you have to pay it forward. Okay? Sabi nga, to whom much is given, much is expected. Pag naging abogado na kayo, you'll be given a lot of opportunities. But you also must give back to the people. So, para lang ipa-plug ko sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, Quezon City, we have a lot of legal aid activities. So, we conduct barangay legal aid caravan. So, we will invite also the members na we provide free legal aid. Every week, pumupunta kami sa mga barangay, we provide legal aid consultation. Ito yung pro bono, no? Pro bono. Okay. So, we have to give back. Oo, pay it forward. Plus, professors din kayo, mentors din mga student, Attorney Day. Message To na. all Marvelous Bar reviewees, nagawa nyo na lahat ng preparation eh. All you have to do is believe that you will take the oath and sign the roll come January. Just my favorite Bible verse, Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, good luck, future Panyero and Ayan. Panyeras. Oy, good luck sa Ayan. mga kumukuha from San Sebastian Yes. and Good luck, San good luck. San Beda, no? Ayan. Well, thank you so much sa mga helpful tips ninyo. Hindi lang sa mga kukuha this year, even sa mga future bar exam, pwedeng balikan ito para ma-ace nila ang bar examinations. Thank you, Attorney Diane Lim and Attorney Roel Ilagan. Maraming Salamat salamat. sa inyo.